Amen. Hallelujah. Para sa ating Panginoon, tayo po ay maghanda na para magbigay ng papuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Maaari po ba tayong tumayo? Ayan, bago po tayo magsimula, kamusta po ang bawat isa? Tayo po ba ay masaya na muli ay nagkasama-sama tayo sa simbahan, sa sambahan ng Panginoon para tayo ay magbigay ng papuri at pagsamba. Kung talagang tayo ay nagagalak ang magsabi ng Amen. Tayo ay magbigay ng kaway, ngiti sa ating mga kapatiran, mga lingkod ng Diyos, katabi, sa harap, sa likod, sa gilid, tayo ay magbigay ng ngiti sa kanila. Okay? Lahat tayo ay nagagalak o lahat tayo ay nagiging mas masaya kapag nakakakita tayo ng mga ngiti mula sa ating mga kapatiran. Kaya wag na wag yan mawawala sa umaga. Tayo ay magbigay ng ngiti. Dahil lahat naman ay nai-struggle. Minsan kapag talagang ganitong malamig ang panahon or talagang pagkagising sa umaga, minsan parang, ay, naantok pa ako, gusto ko pa matulog. Pero dahil nga, ito ay panahon o ito ay araw para maglingkod at magbigay ng pasasalamat sa Panginoon, tayo ay muling nagkasama-sama para sa Kanya. Amen? So tayo ay maghanda na ng pagpupuri at pagsamba sa ating Diyos na buhay. Pero bago yan, magbabasa po muna ako ng Kanyang salita sa awit 145 o 145. Versikulo 1 hanggang 21. Ang kadakilaan ng Diyos ko at hari aking ihahayag, di ko titigilan magpakailanman. Ang magpasalamat aking pupurihit, pasasalamatan siya araw-araw at di ako titigil na pasasalamat magpakailanman. So ganun tayo bilang isang Kristiyano, walang araw na hindi tayo magpapasalamat sa Diyos. Dahil tayo ay muling buhay, muli tayong nagising sa umaga na ito para ialay ang ating buhay para sa Kanya. Okay? Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito. Tunay kang dakila, tunay Panginoon na makapangyarihan ang iyong pangalan, Lord God, sa buhay ng bawat isa. Naririto kaming muli, magbibigay ng mga awitin, pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, O Diyos na buhay. Naway bigyan mo ang aming mga puso ng pusong dalisay, pusong nagagalak, Panginoon, ng pagpupuri sa iyo, Lord God. Itataas namin ang iyong pangalan, ihahayag namin, Panginoon, kung gaano ka napakabuti at mapagmahal na Diyos sa aming buhay, Lord God. Tulungan mo ang bawat isa na alisin ang bagot, alisin ang pagod, alisin, Panginoon, yung antok, Lord God, na nararandasan at nararamdaman namin, Panginoon. Kung kami, Panginoon, ay wala sa iyo, Lord God, hindi namin, Lord God, hindi namin mararamdaman ito, Panginoon, kung kami, Panginoon, ay nasa iyo, Panginoon, sa piling mo lamang, Lord God. Kaya, Lord God, lahat ng mga lahat, Panginoon, ng makakahadlang, Panginoon, sa puso, Panginoon, na pagpupuri, Lord God, alisin mo ito, Lord God. Nawa, Lord God, kami ay magkaroon ng galak, sumayaw, umawit, Panginoon, at magbigay ng pasasalamat, pagpapalakpak, Panginoon, ng aming mga kamay dahil kailangan namin gawin ito, Panginoon, dahil para sa iyo ito. Dahil deserve mo, Panginoon, ang maramdaman at maranasan ang walang humpay na pasasalamat, pagpapalakpak at pagtaas ng pangalan mo, Lord God, sa buhay namin, Lord God. Kaya, Lord, sa iyo namin naalay ang aming buhay. Patuloy mo kaming panabikin, Panginoon, sa iyong presensya. Patuloy kami magtitiwala, maniniwala sa tanging pangalan mo lamang, O Lord God. Kaya, Lord God, sa iyo ang panahon, sa iyo ang araw, sa iyo ang lahat ng ito, Lord God. Tanging pangalan mo lamang, O Diyos, sa buhay ng bawat isa. In Jesus' name, Amen. Hallelujah. Magpakailanman, ihahayag natin ang ating buhay sa Kanya. Magpakailanman, ang buhay natin ay hawak ng Panginoon. Magbigay ng pasasalamat. Itaas ang Kanyang ngalan sa araw na ito. Hallelujah. Pagpupuri at pagsamba, O Diyos, para sa iyo lamang. Aming ihahayag magpakailanman. Hallelujah! Pagpupuri, pagsamba, tanging sa iyo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo
Diyos, sapagkat pag-ibig mo ay di nagbabago magpakailanman. O Diyos, napakabuti mo. Hallelujah. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagdagalak lahat ng iyong ikaw, umaawi, nagpupuri sa'yo. Nagnanali sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo. Hindi katulad magpakailanman, tunay kang sapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 hallelujah. Oh, 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 oh. Minsan pa, ulitin natin ang kabutihan ng Panginoon. Sa lahat ng oras, dakilang iyong mga gawa, ikaw ang pag-asa. Nagkagalak lahat ng iyong likha, umaawi, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa'yo, Panginoon. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang sapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Pag-ibig mo'y di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa pag-ibig di nagbabago. Papuri at pagsamba, aking iaalay, tataas ka sa buhay ko. Oh, 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 hallelujah. Tunay na napakabuti ng ating Diyos. Amen. Hallelujah. Sa bawat oras, hindi siya nagkulang. Patuloy siyang naging tapat sa buhay natin. Hallelujah. Magpakailanman. Umaawi, nagpupuri sa'yo. Nananalig sa kabutihan mo. Oh, napakabuti mo, oh Diyos. Sa bawat oras kay totoo. Wala kang katulad, magpakailanman, tunay kang tapat. Oh,
awit at mananalig sa tanging pangalan mo lamang, O Diyos na buhay. Hallelujah. At patuloy kami magpapasalamat sa lahat ng kaya mong ibigay, Panginoon, sa buhay namin. At sa lahat ng biyaya, sa lahat na natatanggap namin, Panginoon, mula sa iyo. Hallelujah. Jesus, salamat po sa lahat ng ito, Lord God. Hindi namin ito mararamdaman, ang kagalakan, ang kapayapaan, kung hindi nanggagaling sa iyo, O Diyos na buhay. Hallelujah. Tuloy kang nanatiling tapat. Patuloy kang nagbibigay sa amin, Lord God. Tunay kang dakila sa buhay ng bawat isa. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. Jesus, salamat. O Diyos, salamat. Nananatili kang tapat, ibinigay mo ang lahat, kulang ang buhay ko. Maging ang mundo sa laki at lawak na pag-ibig mo. Dakila ka, dakila ka.
pag-ibig mo, Panginoon, na hindi namamali, Panginoon. Patuloy na alalahanin namin, Panginoon, kung gaano mo kami kamahal, kung paano mo inaalay ang iyong buhay para sa aming lahat, O Diyos. Hallelujah. Ang pag-ibig mo ay hindi mapapantayan ng kahit na sino man na nilalang ng mundong ito. Dahil ikaw lamang, O Diyos, at wala nang ibang. Hallelujah. O Diyos, pag-ibig mo'y kanang biyaya mo'y hindi mawawakas, patnubay mo'y kalakas ang wakas, kagalakay hindi pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan mo ito hanggang kamatayan. Dugo mong tumigis, dalay kaligtasan. Nakamtan namin ang buhay na sa buhay na iyong ibinigay, sa buhay na walang pag-asa, nakamtan ang kabutihan mo, pasasalamat namin buong puso. Pag-ibig mo, Diyos, di mapapantayan. Pinatunayan
buhay mo, Panginoon, ay inaalay mo sa amin para kami makalaya sa aming mga kasalanan, no Diyos. Maraming salamat po sa yung pag-ibig na walang makakapantay. Hallelujah! Lahat ng lingkod ng Panginoon ay magsabi ng Amen. Ayan, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon naman po ay dadako tayo sa ating scripture reading. Inaanyayahan ko po ang lahat na magsitayo bilang paggalang sa salita ng Diyos. Kung kayo po ay may mga Biblia, makibukas po tayo sa Ephesians chapter 5 verses 1 to 11. Ephesians chapter 5 verses 1 to 11. 1. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. 2. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inialay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. 3. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit lamang na kayo'y nakikiapid o gumagawa ng anumang uri ng kahalayan o pag-iimbot. 4. Huwag din kayong gagamit ng anumang malaswa o walang kabuluhang pananalita at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. 5. Alam na ninyong walang bahagi sa kaharian ni Kristo at ng Diyos ang taong nakikiapid, mahalay o sakim. Sapagkat ang kasakiman ay isang uri ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. 6. Huwag kayong padaya kanino man sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan, sapagkat dahil nga sa mga ito, ang Diyos ay napupuot sa mga suwail. 7. Kaya't huwag na kayong makikisama sa kanila. 8. Dati kayo nasa kadiliman, ngunit ngayon nasa kaliwanagan na sapagkat kayo'y nasa Panginoon. Mamuhay kayo ngayon ng nararapat sa mga taong nasa liwanag. 9. Sapagkat pawang mabuti, matuwid at totoo ang ginagawa ng namumuhay sa liwanag. 10. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. 11. Huwag na kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng kasamaan, sa halip ay ibunyag nyo ang mga iyon. Ayan, pagpalain pang pagbasa ng salita ng Diyos, maaari na po tayong magsiupo. Good morning, everyone. Welcome back kay Job. Welcome back din kay Donna. Ayan. Sino pa bang welcome back? Welcome back to me. Sa madaling araw ng Tuesday ay aalis na naman po ako uli, no? Para naman doon ako titira, no? Tong Tuesday po hanggang Friday ay nasa Palawan po kami, no? Para po umattend ng regional forum, no? So hindi niyo na naman ako makakasama sa Wednesday, no? So kagaya po nung last week lang, nung umalis din ako at kala ko nga ay doon ako titira. Sayang, di kami nagkita nung commander ng Abu Sayyaf kasi magpapamember na sana ako. Sabi ko nga kay Helen, papadala ko lang sa GCash pag naka-kidnap kami ng turista. No? Kaya lang, di kami nagkita. No? So, this coming Wednesday ay hindi nyo naman po ako makasama sa prayer time, but hindi naman po ako doon titira. I'll be here again on next Sunday to worship with you. At ito yung ayaw kong ma-miss. No? Dahil parang may kulang kapag hindi ako nakapag-worship kasama kayo ng Sunday. No? So kahit na nung hindi pa ako pastor, I see to it na kahit gaano ako busy sa school, and then later on, nung nagtatrabaho na ako, kahit gaano pa ka-busy sa trabaho, I see to it na pag Sunday, dapat nasa church ako. No? At kaya nga, hanggat maaari, pag nag-a-apply ako sa anumang company, nine-negotiate ko agad kung anong araw yung day off ko. Pag hindi Sunday ang day off ko, hindi po ako tumutuloy. No? So, may mga pagkakataon din po na nire-reject ko sila. Pero madalas ako yung nare-reject.
So, kapag po hindi Sunday ang day off, ay tinatanggihan ko po. No? Kasi, yun yung time na doon ako nakakakuha ng strength, doon ako nakakakuha ng encouragement na kinakailangan ko during the week. No? Yung church namin dati, parang ganito rin. No? Maliit lang, magkakakilalang lahat, and we are a family. No? Malayo ako sa mga magulang ko, pero doon sa church, meron akong mga nanay, tatay doon, may mga ate at kuya, kaya feeling ko, nasa family pa rin ako. No? So, sabi sa Hebrews 10:25, not giving up meeting together, as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Yung nakakapag-church fellowship ka nga, dumarating ka pa sa point na para bang nangihina ka. How much more kung wala kang church fellowship, at least once a week. Naranasan ko din po yan. Hindi ako nagsisimba, at yun yung pinaka-worst episode ng buhay ko. Parang ako yung prodigal son. So dumating din ako sa point na ang tagal-tagal na ilang buwan hindi ako nagsisimba, hindi ako pupunta sa church. No? So mahirap. At feeling ko ay napakahina ko. So kapag sinabing church, ano po ba ang naiisip natin? Is it the building or the people in the church? Ano po ba ang pumapasok sa isipan nyo kapag narinig nyo salitang church? Yung building ba? Kagaya nito ang ating building? O yung mga tao na nagtitipon doon sa building? Nasasabik ba kayong pumunta dito sa church? Excited ba kayo during the week na parang sinasabi natin, sana linggo na? Nung nagtatrabaho pa ako, yan yung lagi kong wini-wish, sana araw-araw linggo. Lalo na pag Monday, di ba? So, sana linggo na lang araw-araw. No? Kasi, kapag hindi kayo nakapagsimba, nami-miss nyo ba ang church? O okay lang kahit wala? No? Nami-miss nyo ba kami? Nami-miss nyo ba ang isa't isa? No? Nami-miss nyo ba yung katabi nyo kapag nawawala siya? No? Ano ba ang nafe-feel mo sa katabi mo ngayon? No? Yung bang katabi mo kapag nawawala siya rito, napapansin mo ba? Nawala siya? O baliwala lang? No? Sa malalaking church, sa mga mega church, hindi masyado napapansin yan. No? Pero sa atin, kagaya nito, dahil konti lang tayo, maliit lang tayo, pansin na pansin kapag wala ang isa. Oy, absent si ganito, absent si ganyan. No? At nami-miss nyo ba kapag meron tayong hindi nakita sa church kapag Sunday? No? In this series, we will look into the purposes of God in our life and in our church. God has 5 basic purposes for your life. Ito po yung 5 layunin ng Diyos sa buhay natin. Number 1, you are planned for God's pleasure, and that is worship. This is according to the book of Rick Warren, Purpose-Driven Life. No? The first purpose of God in our life is worship. You were planned, we were created to give pleasure to God. We were created to worship God, to know Him and to love Him. That's the first purpose of God in the church and in our life. Number 2, you were formed for God's family, and that's fellowship. To find home, a church home, where you can belong, to be a part of the family, and you can call this your home church. Number 3, you were created to become like Christ. That is discipleship. With love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control.
Yung po yung fruit of the Spirit. No? The number 4, you are shaped for serving God. You are shaped for serving God, and that is called ministry. And lastly, number 5, you are made for a mission. Evangelism and mission. Last Sunday, we talked about the first purpose of God in our life, and that is worship. Today, we will be reflecting on the second purpose of God in our life, and that is fellowship. We were formed for God's family. And again, in the book, Purpose-Driven Life by Rick Warren, sabi niya doon, God wants a family and He created you to be a part of it. Lahat po tayo ay nilikha ng Diyos para maging bahagi ng isang pamilya kagaya nito. Kaya tayo niligtas ng Diyos, kaya tayo nakakilala sa Panginoon, at sa pagkakilala natin siya, sa pananalig natin sa Panginoon, tayo po ay ninanais niya na maging bahagi ng isang church family. And He wants us to be in a family. And this is one of God's purposes in our life, which is He planned before you were born. Bago pa lang tayo pinanganak, ito na yung plano ng Diyos sa ating buhay, na tayo po ay maging bahagi ng isang church family. Na first, tayo ay makakilala sa Kanya, and then, maging bahagi ng Kanyang pamilya. Kung babasahin po natin ang Biblia, the entire Bible story of God is about building a family who will love Him, honor Him, and reign with Him forever. Sabi sa Ephesians chapter 1, verse 5, His unchanging plan has always been to adopt us into His own family by bringing us to Himself through Jesus Christ, and this gave Him great pleasure. Ngayon po, kagaya ng ating binasa doon sa ating text kanina sa Ephesians chapter 5, verses 1 to 11, I would like us to observe 3 things about our second purpose, being formed for God's family. Doon po sa binasa nating text kanina sa passage sa Ephesians chapter 1 o chapter 5 verses 1 to 11, 3 bagay po yung ating mo-observe doon patungkol po sa pangalawang layunin ng Diyos sa ating buhay. Una, makita po natin doon paano tayo inilalarawan. Sa verse 1, sinabi doon, mga anak na minamahal. Ganito po tayo inilalarawan ng Biblia. Ganito po inilalarawan ang mga nanampalataya sa Panginoon Jesucristo, mga anak na minamahal. Pangalawa, paano tayo naiiba? No? And then, yung pangatlo, saan tayo nabibilang? No? Paano tayo naiiba? Sabi rin sa verse 3, mga banal. And then, sa verse 5, sinasabi po doon kung saan tayo nabibilang sa kaharian ng Diyos. So, isa-isahin po natin yung mga yan. Saan ba? Una, paano ba tayo inilalarawan? Sabi doon sa verse 1, mga anak na minamahal. That is what we have become. Nung po tayo ay nanampalataya sa Panginoon Jesucristo, nung tumaga po tayo sa Panginoon bilang ating tagapagligtas, tayo po ay itinuring na mga anak ng Diyos. Tayo po ay naging mga anak ng Diyos. Mga anak na minamahal. Sabi po doon sa verse 1, yamang kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Because God is love, He treasures relationships. Yung pong nature ng Panginoon ay relational. And He identifies Himself in family terms. Kung titingnan po natin yung ang Diyos, kung paano niya pinakilala ang Kanya sarili, He revealed Himself to us as the Father, the Son, and the Spirit. So the Lord, the God Himself, identifies Himself in family terms. Merong Father, merong Son, and Spirit. The Trinity in God's relationship of the Trinity is God's relationship to Himself. It's the perfect pattern for relational harmony, and we should study its implication. Ang Diyos ay merong loving relationship. Ang ating Diyos ay merong
loving relationship within himself. So, hindi naman siya malungkot, hindi naman niya talaga kailangan ng pamilya, pero ninais niya na magkaroon ito. So, gumawa ng plano ang Diyos para likhain niya tayo, para ibilang tayo sa kanyang pamilya at ibahagi sa atin ang lahat ng meron siya. And this gives Him great pleasure. Ayon po sa binasa natin kanina. Ganito po ito inilarawan ni James. Sabi niya sa James chapter 1 verse 18, "It was a happy day for him when he gave us our new lives through the truth of his word. And we became, as it were, the first children in his new family." Kapag tayo po ay nanampalataya kay Kristo, ang Diyos ay nagiging ama natin at tayo naman ay nagiging mga anak niya. Praise God. Wala si Bones dito ngayon, no? Last Wednesday po ay nagkaroon kami ng before the prayer meeting. Nauna kami dito ni Bon. And praise God, si Bon po ay sinuko kanyang buhay sa Panginoon. No? So, siya po ay naging isang tunay na anak ng Diyos. No? So, yung ibang mga mananampalataya, kapag tayo ay nanampalataya sa Panginoon Kristo, yung ibang nananampalataya ay nagiging mga kapatid natin. No? Mga kapatid sa Panginoon. Kasama na rito yung mga nananampalataya ng mga nakaraan, yung mga nasa present, at yung mga mananampalataya pa sa future. Sila po ay mga kapatid natin sa Panginoon. Ganito ang sinulat ni John tungkol dito. Sabi sa 1 John chapter 3 verse 1, "See how very much our Heavenly Father loves us, for He allows us to be called His children, and we really are." Ang lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Totoo naman po yun. Tama naman po yun. Lahat ng tao nilikha ng Diyos, pero hindi po lahat ay automatic na nagiging anak ng Diyos. Ang tanging way para tayo mapabilang sa pamilya ng Diyos ay ang ipanganak ka sa Espiritu. Ang maborn again. Naging part ka ng iyong pamilya nang ipinanganak ka physically. In the same way, nagiging part tayo ng pamilya ng Diyos kapag tayo ay na-born again o ipinanganak sa Espiritu. Kaya, welcome natin si Bon. He is now part of God's family and a brother to all of us. Sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3, "It is His boundless mercy that has given us the privilege of being born again so that we are now members of God's own family." Ang paanyaya ng Diyos ay para maging part tayo ng kanyang pamilya. At ito po ay para sa lahat ng tao, pero meron lang isang kondisyon. And that is faith in Jesus. Para ang isang tao ay maipanganak sa Espiritu o ma-born again, ang kondisyon lang po ay manampalataya sa Panginoong Kristo. Sabi sa John chapter 1 verse 12, To all you receive Him, to those who believe in His name, He gave the right to become children of God. Sabi po doon, ang lahat ng tumanggap at nanalig sa Panginoon, sila po ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. In Ephesians chapter 1 verse 5, not only are we born again into God's family through faith, the Bible says, God also adopts us. Sabi doon, He predestined us to be adopted as His sons through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. So, hindi lang tayo pinanganak sa Espiritu, tayo po ay inadapt ng Diyos para mapabilang sa Kanyang pamilya. Actually, hindi tayo karapat-dapat maging anak ng Diyos. Pero, pinili pa rin niya tayo at minarapat na mapabilang sa Kanyang pamilya because of His great love for us. Hindi nga tayo kamahal-mahal pero minahal pa rin tayo ng Diyos at minarapat pa rin niyang mapabilang tayo sa Kanyang malaking pamilya. Dahil dito, ito'y nangangahulugan na mas importante yung spiritual family kaysa physical family. Well, both naman ay important. Hindi naman natin pwedeng itakwil yung ating spiritual family o yung ating physical family. Pero bakit nasabing mas importante ang spiritual family? It is because your spiritual family will last forever. Yung ating pamilya dito sa lupa, isang napakagandang regalo yan ng Diyos sa atin.
Pero ito po ay temporary lang. Habang nandito lang tayo sa lupa. Siyempre, hindi naman natin mapipigilan si kamatayan. Lahat tayo ay may appointment kay kamatayan. So pag tayo po ay namatay na, tapos na rin yung ating connection do sa ating physical family. But yung ating spiritual family, it will last forever. Because we will be with Jesus, together with all the believers in Jesus, in eternity, forever, and ever, and ever, and ever, and ever. Sabi sa Galatians chapter 4, verse 7, sa isang banda naman, yung ating spiritual family, yung relationship natin sa kapwa mananampalataya, magpapatuloy yan hanggang sa eternity. This is a more permanent bond than a blood relationship. Kaya nga sabi ni Rick Warren, the moment you were spiritually born into God's family, you were given some astounding birthday gifts. The family name, the family likeness, family privileges, family intimate access, and the family inheritance. Sabi ni Paul sa Galatians, ito po yung isinulat niya sa mga bagong mananampalataya sa Galatia, sabi niya, since you are his child, everything he has belongs to you. Everything he has belongs to you, sabi niya sa mga taga-Galatia. Everything. Pansinin po natin. Sabi roon, lahat po ng meron ang Diyos ay pagkakalob sa atin. Kung anong meron ng Diyos, sabi doon, meron din tayo. So, paano tayo nilalarawan? Mga anak na minamahal. This is what we have become when we came to know Christ. When we put our trust in Christ, tayo po ay naging mga anak na minamahal. Pangalawa, paano ba tayo naiiba? Sabi riyan, mga banal. Dapat tayo maging ganito. Kung hindi pa tayo ganito, dapat tayong maging ganito. Dahil kung hindi tayo magiging mga ganito, hindi makikita sa atin yung kaibahan. Hindi makikita sa atin yung distinction. Paano maniniwala sa yung classmate mo kung hindi makita sa buhay mo yung pagkakaiba? Parehas lang naman tayo, paano ako sasama sa iyo? Parang wala naman nagbago sa iyo. Born again ka pa. Mukhang mas mabait pa nga yata ako sa iyo. So, dapat makita sa atin yung kaibahan. So, paano ba tayo naiiba sa lahat? Dapat makita yung kabanalan sa ating buhay. Sabi doon sa Ephesians chapter 5 verses 3 to 4, but among you there must not even a hint of sexual immorality, or of any kind of impurity, or of greed, because these are improper for God's holy family. Nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. So dapat sa halip na kung ano na lumalabas sa ating bibig, sabi ni Paul, rather thanksgiving. Dapat pasasalamat sa Panginoon na lumalabas kaysa naman kung anong pinagsasabi natin na masasamang salita. No? Dahil tayo ngayon ay mga anak na ng Diyos, dapat ay iba na tayo. Paano ngayon kung kasama tayo ng ating mga non-Christian friend? Tapos ang usapan ay medyo hindi maganda. Mga green jokes, mga foul languages. Anong gagawin mo ngayon? Makikisabay ka ba? O baka ikaw pa yung nangunguna? Nakarinig ka na ba ng isang Kristiyano daw? Tapos ang lutong magmura. No? Nakarinig ka ba ng meron akong, although hindi naman siya Christian, bawat salita niya may kasamang mura. No? In between his words, hindi mawawala yung mura. No? So baka naman mga kabataan natin dito, no? Pagkasama niyo mga classmate nyo, baka mas malutong pa kayong magmura sa kanila. So, paano makikita yung kaibahan? O born again ka pa, mas malutong ka pa sa akin magmura. Ano yan? No?
Paano na? Ano na? No? Baka sa halip makapag plus 1 tayo, minus 1 pa ang mangyari. No? So, kapag kasama natin yung mga non-Christian friends at medyo iba na ang nagiging usapan, pwede man natin sabihin, oops, lipat tayo ng channel. Diba? No? Change topic. Tandaan po natin, ine-expect ng Diyos na Ama natin na tayo ay mag-stand out. Tingnan natin kung paano i-translate ni Eugene Peterson ang Ephesians chapter 5 verses 3 to 11. Sabi niya, don't allow to turn into lust, setting off a downhill slide into sexual promiscuity, filthy practices, or bullying greed. Though some tongues just love the taste of gossip, Christians have better uses for language than that. Don't talk dirty or silly. That kind of talk doesn't fit our style. Thanksgiving is our dialect. You can be sure that using people or religion or things just for what you can get out of them, the usual variations on idolatry, will get you nowhere. And certainly, nowhere near the kingdom of Christ, the kingdom of God. No? So, ginto po itinranslate o pinaraphrase ni Eugene Peterson itong Ephesians chapter 3, verses 1 to 11. Basahin niyo po yung The Message Translation. Mas magaan po yun. Mas magaan yung English doon. Mas madaling maintindihan yung English. No? So, ang tanong ngayon, sabi mo, Kristiyano ka na, makikitawa ka ba sa bastos na joke? Ipamamalita mo ba yung latest, mga mare? Hindi natin kailangang mainggit sa mga bagong gadget ng friend mo o classmate. Ipakita natin yung pagkakaiba, yung bagong way of life natin. Yung life that is more fulfilling, life that is more rewarding, life that is more satisfying. Dapat yun po yung makita sa atin. Hindi yung pag nakakita ka ng bagong gadget sa kaklase mo, ay, sana all. Pag uwi mo ngayon, kukulitin mo yung magulang mo para bilan ka nun. O bakit yung classmate ko mayroong ganito, ako wala. So paano tayo nilalarawan? Mga anak na minamahal. Sabi sa Ephesians chapter 5 verse 1, this is what we have become. And then, paano tayo naiiba? Mga banal. Ayon sa Ephesians chapter 5 verse 3, this is what we are to be. Dapat maging ganun tayo. Dapat maging kakaiba tayo sa lahat. Dapat mag-stand out tayo as Christians. Makita yung ating liwanag. Huwag nating takpan yung ating liwanag. Sabi nga sa Bible, di ba? Saan ka nakakita ng nagsindi ng ilawan tapos nilagay sa ilalim? Di ba kapag nagsindi ka ng ilawan, lalagay mo sa mataas na lugar para mailawan yung buong kabahayan. Dapat makita po yung liwanag natin. Dapat maramdaman tayo. Pangatlo, saan tayo nabibilang? Sa kaharian ng Diyos. Sabi sa verse 5, this is where we belong. Sabi sa verse 5, sapagkat talastas ninyong lubos na sino mang mapakiapid o mahalay o masakim na isang mapagsamba sa mga Diyos-Diyosan ay walang anumang mamanahin sa kaharian ni Kristo at ng Diyos. Sa New Testament, binibigyang diin po yung ating rich inheritance. Sinasabi doon kung ano ba ang mga benepisyo ng ating mamanahin. As children in God's family, we are given the riches of His grace, kindness, patience, glory, wisdom, power, and mercy. We also inherit eternal life. And God puts His Spirit inside us now as a guarantee of all that is to come. Diba? Napakaganda po ng ating mamanahin. Nung mamatay po yung mga magulang ko, wala namang pinamana sa amin, merong maliit na saka na benta pa. No?
So, maliit na nga, lalo pang lumiit dahil yung part nung sakahan ay naibenta. Ang nangyari po kasi doon, nagkasakit yung mother namin, isinanla para may ipampagamot. No? So, ang usapan namin magkakapatid, tutubusin pagka mag-iipon ng pantubos. No? So, lumipas ang panahon, ang naipon, utang. So, nung dumating yung time na kailangan ng tubusin, walang pantubos. So, magkakapatid, dahil ako yung bunso, nagdesisyon yung mga nakakatanda na ibenta na lang natin. Gusto kong kumontra, wala naman akong magawa kasi ako yung pinakabata. No? So, nanaig yung gusto nila na benta. No? So, magkano lang naman pinaghati-hatian namin. Sabi ko, ibabangko ko yung parte ko. No? O, dyan lang muna, itabi lang muna dyan. Babangko natin yan. No? Nung ibabangko ko na, ay, wala na. Ang bilis gastusin. No? So, pero kung hindi nabenta, sana natutuon pa. No? Kaya lang, ganun talaga. No? Pero, sa Diyos, napakalaki po yung ating mamanahin. Unang-una na nga, yung buhay na walang hanggan. No? Eternal life. No? At napakaganda po yung inheritance na inilalaan ng Diyos sa atin. No? So, sinasabi rin po doon, as children in God's family, God has given us the riches of His glory, His grace, His kindness. No? So, ano ba itong mga ipapamana sa atin ito ng Diyos? No? Sabi ni Paul doon sa Ephesians chapter 1, verse 18, I want you to realize what a rich and glorious inheritance He has given His people. Ano ba itong inheritance na ito? Number 1, makakasama natin ang Diyos forever in eternity. Ayaw niyo pa ba yun? Forever in eternity, kasama natin ang Diyos. Kesa naman doon sa kabilang side tayo mapunta, forever in eternity. Diba? Kaya doon na tayo sa piling ng Diyos. Pangalawa, ganap tayong babaguhin at magiging katulad tayo ni Kristo. Kaya, pag dumating yung time na yon, we'll be perfect. Kung ano man yung mga nakikita mong mga kapintasan sa katawan mo, mawawala na yan. Magiging perfect na tayo. No? Kapag kagagwapo at pagkagaganda natin lalo doon. No? Kapag tayo po ay nandoon na sa piling ng Panginoon and we will be in our glorified body. No? Perfecto na po yung katulad ng katawan ng Panginoong Kristo na perfect. No? Pangatlo, makakatanggap tayo ng katawang hindi nabubulok. Yun sinasabi ko kanina, yung glorified body. Kasi yung katawan natin na ito, kapag namatay tayo, ilang panahon lang, mabubulok ito. Ang matitira na lang yung ating kalansay, yung mga ngipin, at yung buhok. Pero lahat yan, yung pagka pinakakikinis-kinis pa natin na alagang-alaga natin ng lotion, no? Nakailang drum na lotion na baka naipahid sa katawan nyo, no? Mabubulok lang yan. Pero ipapalit na katawan sa atin ng Panginoon, yung glorified body, yung hindi nabubulok. No? Then, number 4, doon sa piling ng Panginoon, wala nang sakit, kamatayan, at pagdurusa. Wala nang mga problema doon, wala nang mga kriminal, wala nang COVID, wala nang kung ano-ano pang virus doon, wala nang sakit. No? Sakit, kamatayan, pagdurusa, wala nang lahat yan. Then, number 5, tayo ay gagantimpalaan at bibigyan ng tungkulin sa paglilingkod pagdating ng Panginoon. So, yun po yung mga inilalaan sa atin ng Diyos in the future, in eternity. Yun yung ating rich inheritance na sinasabi ni Paul. The Bible says, God has reserved a priceless inheritance for His children. It is kept in heaven for you, pure and undefiled, beyond the reach of change and decay. Sabi sa 1 Peter chapter 1, verse 4. Your eternal inheritance is priceless, pure, permanent, and protected. No one can take it from you. Walang makakakuha nito sa iyo, walang makakaagaw nito sa iyo. It can't be destroyed by war, a poor economy, or disaster. This inheritance, not retirement, is what you should be looking for. Retirement is a short-sighted goal. No?
ang mga pastor po ng kama ko, meron tinatawag na Alliance Retirement Plan. So, yun po ay habang nandito lang, habang nabubuhay. Ewan ko kung ma-enjoy ko pa yun kapag nag-retire na ako. Magkano lang naman yun. No? Baka pambili lang ng pang-maintenance sa gamot, kulang pa. No? So, yung retirement is a short-term goal. No? Pero yung sa piling ng Panginoon, yung inheritance na tinatawag, pang habang panahon po yun. No? So, sabi doon, ito'y hindi maaagaw sa atin, makukuha sa atin o hindi mawawala. And this inheritance is what we should be looking forward. And we should be living in light of the Bible. Sabi po roon, Hebrews chapter 2 verse 11, Jesus and the people He makes holy all belong to the same family. That is why He isn't ashamed to call them brothers and sister. So mga kapatid, itong mga katotohanan ito, sana ay mag-sink in sa ating mga puso. And tandaan po natin, we are part of God's family. And because Jesus made us holy, God is proud of us. Sabi ko nga dati, di ba? Kapag tinitingnan tayo ng Diyos Ama ngayon, hindi na yung ating dating sarili ang nakikita niya. Ang nakikita sa atin, si Jesus. Dahil si Jesus ang tumubos sa atin. So, we are part of God's family and God made us holy and God is proud of all of us. At sabi ng Matthew chapter 12, here are my mother, sabi ni Jesus, pointing to His disciples, here are my mother and brothers. For whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. No? Noong pong kasing one time, sabi ng mga disciples kay Jesus, habang nagtuturo siya, sabi nila kay Jesus, "Oy, nandyan yung mga nanay mo sa mga kapatid mo." Ang sagot sa kanila ni Jesus, no? Here are my mother and my brothers. Ang tinutukoy po niya, sabi niya, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. No? Kung sino raw po yung gumagawa ng kalooban ng Diyos Ama sa langit, ay siyang mga kapatid ng Panginoong Jesucristo. Yun po yung itinuturing niyang mga kapatid. So again, we were planned for God's pleasure, to know Him and love Him. That's the first purpose of God in our life. And then, number 2, you were formed for God's family, and that's to find a home and family, and that's fellowship. No? Paano tayo inilalarawan? Mga minamahal na anak ng Diyos. Sabi sa verse 1 ng chapter 5 ng Ephesians, this is what we have become. Paano tayo naiiba? Mga banal. This is what we are to be. And then, saan tayo nabibilang? Sa kaharian ng Diyos. This is where we belong. Being included in God's family is the highest honor and the greatest privilege you will ever receive. Nothing else comes close. Remember that when you feel unimportant, kapag dumarating ka sa punto na feeling mo ay wala naman ako halaga, no? Feeling mo ay parang wala namang pumapansin sa akin, wala namang nagkikare sa akin, wala namang may pakialam sa akin, hindi naman ako importante, no? Kapag dumarating ka sa puntong ganito na ang feeling mo ay hindi ka mahalaga o unloved or insecure, tandaan po natin where we belong. We belong to God's family. So hindi ka walang halaga. Napakahalaga mo. Sa mata ng Diyos, napaka-importante mo. Sa aklat po na isinulat ni Jim Packer, pinamagatang Knowing God, merong chapter doon about adoption as children of God. Ganito po niya, ito po yung mga questions doon. Sabi niya, do I, as Christian, understand myself? Bilang mga Kristiyano, naintindihan ba natin ang ating sarili? Do I know my own real identity? Nakikilala ba natin, alam ba natin yung ating totoong identity? Sino ba tayo sa harap ng Diyos? Napaka-importante po yan. My own real identity.
tandaan po natin, we are a child of God. Ito po yung ating identity. Ito po yung ating katatayuan sa harap ng Diyos. Tayo po ay mga anak ng Diyos. God is our Father and heaven is our home. Temporary lang po yung bahay natin dito. Ang permanenteng bahay natin sa langit. Every day is one day nearer. My Savior is my brother. Every Christian is my brother and sister too. Ito po yung lagi natin sabihin sa ating sarili. Palagi natin itong i-remind sa ating sarili. First thing in the morning and last thing at night. Habang naghihintay ka ng masasakyan, habang bumibiyahe ka, kapag free yung mind mo, ito po yung i-meditate natin na yung ating real identity, anak ako ng Diyos. Ang Diyos ko ay ama ko. At ang permanenteng tahanan ko ay sa langit. Yun po yung ating i-meditate. For this is the Christian secret of a happy life. But we have something both higher and profounder to say. This is the secret, or this is the Christian secret of a Christian life and of a God-honoring life. May this secret become fully yours and fully mine. So, as a point to ponder, ito po yung tandaan natin. I was formed for God's family. Sabihin natin nga, sabay-sabay. 1, 2, 3. I was formed for God's family. No? At kung kaya nyo i-memorize, 1 John chapter 3, verse 1. I-memorize po natin. See how very much our Heavenly Father loves us, for He allows us to be called His children, and we really are. So, ito po yung ipapabaon ko sa inyo within this week. Itong question na ito. Paano ko ba sisimulang tratuhin ang ibang mananampalataya kagaya ng miyembro ng aking sariling pamilya? Paano ko ba sisimulang tratuhin ang ibang mga Kristiyano na para bang nakatulad ng pagtrato ko sa aking sariling pamilya? Sa madaling salita, paano ko ba gagawing kapamilya, kapatid, kapuso ang aking kapwa mananampalataya? Yan po yung ating pag-isipan, i-ponder within this week. Again, we were formed for God's family. Tayo po'y manalangin. Salamat, Panginoon, sa magandang paalala po ninyo sa bawat sa amin na kami po ay nilikha nyo at iniligtas para maging bahagi ng inyong pamilya kung saan kami po ay maaaring mag-grow, kung saan kami po ay mas makilala ka namin, kung saan kami po ay mag-grow din yung aming relationship sa isa't isa. Bilang isang pamilya, Panginoon, patuloy niyo po kaming bigkisin ng inyong pag-ibig. Nawa, patuloy niyo po rin po kaming i-unite, pag-isahin. May mga differences po kami, mga hindi pagkakaunawaan. Nawa, hindi po ito maging hadlang para kami ay maging patuloy na nagkakaisa, nag-iibigan, at nagpapalakasan. Nawa, Panginoon, sa tuwing kami po magkakatipon, ay manatili at manaig ang pagmamahalan sa isa't isa. At sa ganitong paraan, Panginoon, kami po ay magpapatuloy na magpapalakasan, mag-i-encourage sa isa't isa, at susuporta sa isa't isa. Upang sa gayon, maging magaan yung mga dinadala naming kabigatan dahil meron na po kami mga katulong na mananalangin sa aming mga kabigatan, Panginoon. Salamat po. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ngayon ay dadako naman po tayo sa offertory. Babasa lang po ng short scripture. Ayon sa Luke 6, verse 38, Give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you.
So, ayon dito, in short terms, be generous to others and it will be reciprocated. So, kahit na maliit pa yung ibigay natin, ay basta bukal ito sa ating kalooban at galing ito sa puso natin, si Lord ay bibigyan pa rin tayo ng blessings at ayun lang. So, maaaring na po tayo magbigay. One of the best ways that we can prove that we love the Lord is by giving. Amen. And we're going to sing a song about giving, and it's got some hand motions, and I want you to join with me, okay? Will you do that? Here we go. Watch me. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Help me out now. Here we go. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Tayo po ay manalangin. Lord Jesus, thank you po sa araw na to. Thank you po at nakadalo kaming lahat sa araw na to at nagkatipon-tipon para purihin at sambahin ka. Thank you po sa mga blessings na binigay niyo sa amin. Thank you po sa mga financial provisions at patuloy niyo po kaming gabayan sa aming araw-araw. Thank you po, Lord, at nakapunta kami dito ng ligtas at maayos. Lord, patuloy niyo po kaming bigyan ng blessings at patuloy niyo po kami bigyan ng financial provisions. At sa mga nagkakaroon po ng problema ngayon, tulungan niyo po sila at gabayan niyo po sila. At thank you po sa lahat na binigay niyo sa amin at thank you po at ito ang dinadalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga ulit po sa ating lahat. Salamat po sa Panginoon sa mga ginamit ng Panginoon sa araw na to. Kanina po sa call to worship si Sister Monica Fernandez, sa scripture reading si Alexis Vasquez, sa call to offering si LJ, at ang ating speaker si Pastor Rapi Malang. Palakpakan po natin ang mga ginamit ng Panginoon sa araw na to. Sa susunod naman po, ang ating worship leader ay ang praise and worship po pala kanina, si Sister Monica Fernandez. At ang kanyang backup singer, si Vanessa Asas and Leisure Galito. At ang bassist, keyboardist, si Jermaine Taton. Guitarist, Joseph Taton. At drummer, Jasper Taton. Palakpakan po ulit natin ang Panginoon sa buhay ng mga ginamit sa araw na to. At ang susunod po natin na activity sa... church activities. Prayer meeting every Wednesday at 8 p.m. dito po sa church. Youth Connect ng mga boys, Saturday, 5 p.m. Sunday naman po ang mga girls, 9 a.m. At Sunday School ng mga bata, Sunday, 3 p.m. Mamaya po meron, Pastor? Wala po mamaya dahil meron pong men's fellowship. Kaya inaanyayahan ko yung mga kalalakihan mamaya. Meron po kayong mga gawain mamaya. Zone 2, Men's Fellowship po yun. Ang team ay Navigating Challenges. Yan. Ang speaker po si Pastor Jesu Mark Apole. Registration fee is 100 para po sa merienda at sa speaker. So, yan po. Mamaya po yan. March 10, 2024, 2 to 5 p.m. Ang venue po ay ang ating church. Next naman po, ang ating Good Friday. March 29 at 1:30 p.m. Ang venue po ay palagi naman ang Faith Christian School. Inaanyayahan ko po. Ito po ay para sa lahat. Men's, women's, mga youth, young people, young pro at mga bata. So sana po, sayo ay kung wala naman po tayong gawain sa bahay, mainit po yun. Kaya maganda. Mainit din tayo manampalataya sa Panginoon. Amen? Parang ayaw. Wala na nag-amen ha. So sana po makasama po tayo sa gawain ng ating church. It is one-time event every year. Kaya sana po ay bigyan po natin ng panahon ng araw na yon. March celebrant po natin, March 12.
Ayan, si Met. Wala si Met Met, happy birthday. March 12, Wednesday. Sarado po ang bahay nila, Met. Ayun. March 13, Cathy Venus. Wala po si Sister Kat ngayon. May sakit po si Myrene. Ipag-pray po natin si Myrene kasi mayroon po siyang skin allergy. So, yun po. Myrene, kung nanonood ka, Cathy, kung nanonood ka, pag napanood mo ito, happy birthday. Yun, sarado din po ang bahay nila, Cathy, sa March 13. 18. Ayun. Sorry po, kasi di mo talaga ako sanay humarap sa tao. Okay lang po pag praise and worship kasi nakatingin kayo kay Lord. Pero pag ganito na lahat kayo nakatingin sa akin, medyo nahihiya po ako. Kala nyo lang makapal mukha ko, pero mahihain po talaga ako. So yun po, salamat po sa Panginoon. Next Sunday din po pala ang worship leader, ako po. At ang devotion si Jenny Rose Vasquez. Nagpalit po kami noong nakaraan. Then, ang backup singer si Micaela Ibiota. Ang bassist, yun pa rin po, si Jong. Guitarist, si Joseph. Drummer ay si Pastor Vlad Venus. So, yun po. Marami pong salamat. Leaders. Okay. Leaders po. Parang wala pong ha? Wala. Ayun, okay. Scripture reading next Sunday, Micaela Ibiota. Micaela ba to? Omega. Micaela Omega. Ayan. Call to offering, Sister Rose Asas. So, yun po. Sana po, hindi po natin makalimutan. Ay, salamat. Natapos ko rin po ang announcement. God bless po sa ating lahat. Palakpakan po natin. May special pong presentation si Gab. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans, 1 Corinthians, 2 Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, 1 Thessalonians, 2 Thessalonians, 1 Timothy, 2 Timothy, Titus, Hebrews, James, 1 Peter, 2 Peter, 1 John, 2 John, 3 John, Jude, Revelation. O baka may yung challenge Genesis to Malakay. Sige po, tayo tumayo para po sa ating closing prayer. Tayo po'y manalangin. Salamat po, Panginoon, sa pagpapala na pinagkaloob nyo sa bawat isa sa mga nakalipas na araw, Panginoon. Kami po ay pupurit nagpapasalamat, Panginoon, dahil tunay nga po na kayo po ay Diyos na mayaman sa biyaya. At salamat po, Panginoon, dahil hindi ka po nagkukulang. At tunay nga na ang lahat po ng aming mga pangailangan ay patuloy niyong tinutugunan, sinasagot, Panginoon. At patuloy kaming nagtitiwala sa inyo, Panginoon. Batid niyo po ang kalagayan ng bawat isa. Batid niyo po ang pangailangan ng bawat isa. Sa inyo po, Panginoon, aking po silang itinataas. Amin pong dinudulog sa inyo, Panginoon. Nilalagak po namin sa trono ng inyong biyaya ang lahat ng aming mga pangailangan, mga concerns, at mga kinakaharap na mga problema, mga pinagdadaanan, mga sitwasyon, Panginoon. Lahat po ng ito ay aming pinagkakatiwala sa inyo dahil alam po namin na sa inyo po kapag kami lumalapit ay hindi niyo po kami tinataboy, sa halip ang lahat po ng aming dinudulog sa inyo ay inyo pong tinutugunan. Kaya sa mga oras na ito, Panginoon, kami po ay nagtitiwala na at umaasa, Panginoon, ang lahat ng aming mga prayer concerns, mga desires ng aming puso, Panginoon, mga pangailangan at mga pinagdadaanan, lahat po ng ito ay inyo pong tutugunan, Panginoon. Salamat po dahil
napakayaman nyo sa biyaya. Salamat po dahil tunay nga po natapat kayo sa inyong pangako na hindi niyo po kami pinapabayaan, hindi niyo po kami iniiwanan. At kami po, Panginoon, ay patuloy na dumudulog sa inyo, mga kapatid po namin na dumaranas ng karamdaman. We lift up to you si Myrin, Panginoon. Nawa ay yung pong kanyang dinaramdam ngayon ay inyo pong pagalingin, Panginoon. At patuloy pong tinataas po namin sa inyo Sister Nene Carbinilla sa kanya pong kalagayan, Panginoon. Nawa ay patuloy niyo po siyang tulungan, patuloy niyo po siyang encourage, Panginoon. Patuloy niyo po siyang patuloy po kayong kumilo sa kanyang buhay, Panginoon. At dalayan ko na sa patuloy niyang panonood nitong mga recorded videos, Panginoon, ay patuloy kang mangusap at magministeryo sa kanya. Gamitin niyo po yung mga recorded videos na ito upang siya po ay ma-encourage at ang kanyang spiritual life ay patuloy na lumakas, Panginoon. At nawa sa sitwasyong ito ng kanyang buhay, hindi po siya makalimot sa inyo, Panginoon. Sa halip ay lalo po siyang magiging malapit sa inyo at lagi po siyang tatawag sa inyo. Gayun din po ang bawat siya sa amin. Dalayan ko, Panginoon, na patuloy po ilagay niyo sa aming puso ang kauhawan sa inyong presensya, kauhawan sa inyong salita, at ang desire, Panginoon, na makapiling ka sa oras ng aming pananalangin. At dalayan ko, Panginoon, na gamitin niyo po kami sa pananalangin at maging sa pagbabahagi ng inyong mabuting balita. Nawa sa lahat po ng aming pupuntahan, gamitin niyo po kami, Panginoon. Maging sensitive po kami sa opportunity na ang inyong banal na salita, ang inyong mabuting balita ay maipahayag at maibahagi. At sa gayon, Panginoon, marami pang mga kaluluwa ang maabot at makakilala sa inyo. Salamat po, ikaw ang pinupuri namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyong kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumainyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Amen. 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 God bless you all.